So ito mga ka-Berks, may nagtatanong paano ko daw na gawa yung yung bracket ng pang Inmax. So ito madali lang. Kung tipid kayo, so bibili kayo ng pang Inmax kasi mas mura 'yon. Ako nagtitipid ako eh. Kaya yan yung binili ko. Pero may mga gawa naman na plug and play na lang. Pero yung akin, ako na yung gumawa ng paraan kasi hindi natin afford eh. Kaya ko hindi natin afford. So yung ginawa ko, pag tinanggal nyo yung visor yung original, di ba kita nyo to, may dito, may parang siya, parang bukol dito. So ito, tatabasin mo lang, pero konti lang yung bukol niya dito, konti lang yan, tinabas ko dyan, i-open mo lang yan ito. Sasama mo na yan dito lahat, pati ito. Sama mo na lahat ito. So ito yung niya, bracket. Naka-symbol na yon. Ito yung bracket niya. Symbol pa rin yung gagamitin mo. Yung bolt pa rin niya. Yung screw niya wag mo itatapon ha. Kasi yun yung gagamitin natin pang lock. So yung ginawa kong pang bracket kanina yung blue, yung flat bar, gagamitin natin dito kasi mas mataas eh. Sa Inmax mataas to. Ito yung iba-bracket natin dyan. Madali lang yun. Ito lang yung talaga yung kukunin nyo. Pag nakuha nyo to, pwede nyo na ikabit. Kaya yung sa amin kasama. So ito, pag bibili kayo ng bracket, di ba itong bracket na to, galing doon sa may kabilang dulo, ito tsaka itong pangalawa, yan yung putulin nyo. Ito, bigyan nyo lang ng space pag putol nyo, hanggang dito malapit sa pangatlo. Same din yung kabila, yung isa tsaka yung dalawa, putulin nyo, bigyan nyo rin yung space hanggang malapit sa pangatlo. So yun yung ginawa ko, kinuha ko yung magkabilang dulo. So ito yung gagamitin nating bracket mamaya. Ito yung pag maano ko na. So ito na nakabit ko na yung bracket. Ito yung original kasi sa Inmax, siya mataas. Yung sa 150p mababa, kaya kailangan nung bracket yung binili ko kanina. 50 lang yung bili ko niyan dito, mura lang dito sa amin yan. So ito hindi ko na sinama paano naka-assemble to, kasi pag bumili kayo niyan, madali lang yan pag nyo i-assemble, may mga DIY din. So yung tinuturo ko paano lang makabit sa 150p natin. So ito yun. So pagkatapos kong higpitan, ito yung una ko, yung nakabit ko na dito, hindi ko muna hinigpitan. Sinukat ko muna yung salamin. So ito na yung sukat niya. Hinigpitan ko ito para hindi na gumalaw. Saka nyo na higpitan to pag yung salamin na kabit na. Kaya naman to may maliit na tools lang kayo, kaya naman to, kahit nga plier kaya eh. Ito kaya to. Saka nyo nahigpitan pag yung salamin nakaano na, plug and play na, o nakakabit na. So ikakabit ko na yung sa amin. Huwag nyo kakalimutan pag may salamin kayo, may libreng mga yan, washer na guma. So magkabilaan yan para hindi mabasag yung salamin nyo. Dito pagpasok nyo, basta may mga yan. Yung nangyari sa akin nawala, kaya yun nabiak yun ng konti, pero napalitan ko naman, okay naman yung biak. So ito yung itsura nya pag wala yung salamin. So ito, nakabit ko na yung salamin. Ito, kinabit ko na muna yung salamin Huwag nyo muna tong hihigpitan. Yung purpose lang nito, makabit lang siya dun sa mga trade nya. Kasi para pag may a-adjust kayo, ma-adjust nyo pa ang salamin. Sa salamin lang kaya to hindi hinigpitan. Dito tayo huling higpit. Ito yung higpitan natin bago ang salamin. Ito yung nut nya dito na pinagkabitan dun sa bracket. So napakasimple lang yan. Ako lang yung gumawa lahat nito. Malinis, ayun Dagari ng lang, bakal lang yung ginamit ko. Wala akong ibang kinakalawang na umuulan. Papalitan ko to ng stainless bolt. So ayun lang higpitan ko yan. So nahigpitan ko na. So ito yung nya, kinalabasan nya. Paalala lang wag nyo kung bago pa yung nyo, kung bago pa yung visor nyo, wag nyo munang higpitan, dandahanin nyo. Para sa akin kasi excited nabiak. Pero okay lang, may naman, may rubber naman, bumawi lang. So salamat guys, basic lang yung tinuro ko Kayo na yung yung sa bracket, makikita nyo naman sa YouTube, marami din yan. Basta yung pagkakabit lang, madali lang yung pagkakabit, yun lang, bracket lang, maganda na.